Yes, at yan, chillers. Ito yan. Ito yung before. Yan, ito yung before. Okay, so andito na kami ngayon sa Cainta Rizal. At bali under construction po yung bahay, renovate po ito. At nasa ibang bansa po yung may-ari. At sobrang init, 41 po ang init ngayon. At ito nga po pala yung second day namin na galing kami sa Bicol. Kinabukasan ito na yun. Talagang bakbakan si Silaksing Cheers. Gagawa ko nga ng paraan na mai-vlog yung mga talagang mga ganap para makita nyo talaga kung gaano ako kalaghari ngayon. So let's go sa loob. Saan po yung daan, ma'am? Kayo po yung mag-ocular? Saan po pwedeng dumaan? Okay, so ito bali yung living room po dito sa baba. At ayan, maglalagay kami dito ng sala set na gawa sa tubular. Dito po. So naisip ko dito L-type na pwede niyong pagpalitin. Tsaka po yung old na sala set nila. Ayaw pa rin kasi ipalalis ni madam dito yung kanyang sala set. At siyempre matagal na yan sa kanya. So, i-retouch lang po yan. At iaakit daw nila yan sa third floor if meron ng mga gamit dito na bago. Ayan. Dito naman po, curtain. Yan, curtain na bagay dito. At saka po dito. Ayan. So, ang laki rin po ng bahay. Dito, maglalagay rin kami ng 3 high chairs. Ayan. At ito na yung tinatinan talaga namin mabuti kanina kasi may kaliitan po yung hagdanan. Kaya, titignan namin din sa terrace kung pwede. Ayan, tayo. So, ito yung living room. So, bale, L-type po yung gagawin natin dito. From dito po at hanggang doon. So, nagbagay na lang po ako ng space doon sa may gilid. Pwedeng ilagay dyan kagaya kapag Christmas. Pwede sila dyan maglagay ng Christmas tree. And then, hindi naman daw madalas ino-open yung dito. Yung kanilang terrace, ito yung iniisip ko kasi may mga wire. Tingnan nga natin. Ayan, no? May wire, tapos may bubong dun sa may gilid. Ayan, no? May bubong. Tignan natin kung ano bang plano. Pero feeling ko naman pwedeng tapakan tong bubong. Ayan. Tanungin ko na lang sila, madam, kung pwedeng tapakan yung bubong doon. Maglalagay sila dyan ng harang. So, let's see. Tapos, may tanong po ako mamaya, ha? Tungkol po doon sa terrace. Wait lang po. Tapos, dito naman sa kanilang master's bedroom, maglalagay kami dito ng curtain. And then dito po. Ayan. Pwede rin yung vertical dito ilagay namin. Blinds. Tapos ito, dahil may bed naman na dito, so magpapalagay lang daw sila dito ng divan. With stories na rin siguro para may lalagyan sila ng mga chururot sa mga kama nila. Pinauuna lang talaga nila yung sofa kasi may uuwi po dito sa Pilipinas. By June po kailangan ma-deliver namin dito. So yung sinasabi ko po kasi kanina sa inyo na sofa, nagawa sa kahoy, plano na iakyat dito sa second floor. So bali ito yung front ng bahay. So baka dyan namin idaan yung sofa. Sana lang hindi delicates dun sa mga wire. Ayan. Ay, isa lang. And good morning! As today is May 21, 2025. At ito nga pala yung ganap dito ngayon sa gawaan. Sobrang dami po ng gamit. At ito si Habi, ayan, nagtatabas siya ng mga curtain. Halos 1 week niya na po itong ginagawa. Sa dami talaga. Dahil bukas na po yung biyahin namin papuntang Tanawan, Batangas. Na dapat po ay kahapon talaga. Kaya hindi po talaga kinaya ng oras. May mga kulang pa na kailangang ayusin. And ito, nakabili nga pala si Habi sa tawag ito? Marketplace ng electric fan. At gamit na gamit nga namin to. Pakita ko sa inyo. Magkano lang yung bili niya dito? 800 pesos. Ang laki niya, no?
Tapos ito, nabili rin niya to ng 300 pesos. Marketplace. Yan. Kadalasan humihinto pa si Habi sa pagtatabas dahil nga may mga kinakausap siya mga supplier. Alam niyo yun. Kaya ang harag talaga. Isa yan sa mga na medyo nagkakapagpatagal. Yung mga communicate sa mga supplier po. And, ayan pa yung mga iba namin dadalhin. Yan. Ito naman mga set na to, mga finish na to. Kung naalala nyo po yung vlog ko dun sa Bataan, ayan. So, sa katapusan rin po namin ito i-deliver. At kadalasan po talaga ng mga ginagawa ngayon ay last week of May and first week of June ang deliver. Hanggang bare month na po ulit. Ayan. Pero okay lang kasi nagdagdag naman po ako ng workers kaya walang problema. Kaya pwede pa rin po kayong umorder or magpa-line up sa amin. Maging ito po, lahat katapusan din po yan. Cushion na papalitan ng cover lang. At ito naman yung kay Madam Mameta Zen. Ayan po, shout out. Konting-konti na lang tapos ito mga set na to. Ayan nga yung pinaklas namin, oh. Yung itsura. So, lahat po yan, tinitingnan namin kung kailangan i-retouch, kailangan palitan, or kailangan dagdagan. Ayan. So, iba na po ang magiging kulay nito. Gold na po to. Ayan. Ito naman mga set na to, delivered din po yan. Hindi ko na nga lang alam kung saan yan, Isabela ba, or kung saang sulok ng mundo. Partida, wala ka po dyan yung mga taga Bicol. Kaya pinipili talaga namin na makapag-deliver habang nasa Tanawan, Batangas po kami. So, bali po kasi ang mangyayari, yung habang nag-i-install kami sa Tanawan, Batangas, mag-o-ocular kami at magdi-deliver. Yung deliver, medyo mahirap i-set up po yun eh. Kasi, hindi pwedeng hindi pwedeng maalis yung mga tao dito sa gawaan. Kailangan unlimited sila sila. Kailangan dire-diretso po yung paggawa nila dito. Tuwing ko na lang din para hindi matagalan yung ocular. Habang nag-i-install po sila doon, iwanan ko muna saglit doon. Segue pa ako sa pag-o-ocular. At ito naman, yung kay Kabuyaw. Yan, kay Kabuyaw Laguna po ito. Yan, nagdabaklas na rin nila. At hindi ko na rin talaga din nakuha ng video dahil nasa Bicol po ako nung binabaklas ito. Ayun. Yan. So, si Habi naman, hindi rin niya nakuha dahil yung pinuntahan niyang kondo sa Malate ba yun? BGC. Ayun. So, para-paraan na lang talaga ako para kahit paano po may insert dito sa vlog yung process po ng mga paggawa namin at yung lalong-lalo na yung i-re-upholstery. Ito mukhang yung kahoy naman to dadagdagan lang, may uga-uga na. Tapos yung foam, ipapatungan or itong dito sa baba talaga papalitan na to. Kailangan lang gawin namin 4 inches or 6 inches thickness para mas intact siya. At ito rin isa pang i-re-upholstery. Shout out, madam. Ito na po yung araw na binabaklas yung set ninyo. Ayan. So, tinatanong ni ma'am, kailangan daw, sana daw parehas yung pagkakagawa, ganyan-ganyan. Ang sabi ko naman sa kanya, medyo titigas po yan. Kasi bago po yung leather na gagamitin at quality po yung leather na gagamitin namin dito. Kadalasan po kasi na ginagamit sa mga ganitong klase ng design ay soft. German soft leather, yung mga soft na leather po, kami kasi pagkasupa talaga, gusto ko talaga Monte Carlo, para laban na laban talaga, pang matagalan. Yan. So, ito naman yung mga ibang parts nitong, kanino to? Saang parts to? Itong set na to? Dito? Oh, ito, magkasama siya ito. Bali armrest to. Ayan, ayan, ang nipis na. Para na lang tissue. Kaya papalitan din po namin yan. Siya. At doon yung tahian. Yan. Pieces sila dyan. Tapos, ang kasama naman nito ay ito. Yan. Binabaklas na nila. Ito pa. Yan. Tapos, ayan yung ilalim. Sa pagkakaalam ko, matagal na rin po itong sofa nila. Para nasa 10 years na yata. More or less po yan. Yan. At sa nagtatanong naman dito, sa isang to, na insert ko na to sa vlog, nakaraan, wala pa naman po nagmamain dito. Kaya hindi ko lang din mai-push na i-post dahil nga po, marami pang ginagawa. Pero kung gusto nyo itong i-mine, nasa vlog ko lang po yan ng mga nakaraan, panoorin nyo na lang po. O i-insert ko po dito yung itsura niyan, pagka wala ang plastic. Ito naman yung pang high chair. Ayan, so shoutout po kay engineer. Ito na yung high chair ninyo, sinisimulan na rin namin.
Ayan siya. At i-deliver din po namin to soon. Kaya talagang naghihiwa-hiwalay po kami ngayon, chillers. Okay, so ito naman yung kay Sir. Sir, na hindi ko na matandaan kung anong pangalan ni Sir. So, testingin natin to ha. Bali po kasi nagagalaw yung headrest nito. Kung naalala nyo po yung vlog ko na mayroon akong binagsak price na namumove po or namumove yung headrest. Namain po kasi kaagad yun. Kaya nagpagawa na lang si Sir sa amin ng bago. At leather po yung pinagamit niyang cover. Yan. Yan. At ito po yung kasama niyan. Hindi pa siya tapos. Yan. So, by June din po ang deliver nito. Yan. Andiyan naman yung mga vlog na ako dyan. Yung mga ginagawa dyan na mga set. Dyan tinatabas. Lahat-lahat. Yan. Naman yung mga ottoman na pinipri ko sa inyo. Sorry. Ito naman yung mga stool na pinipri ko sa inyo. Alam nyo kahit ganyan yung kaliit, napakabigat niyan. Hirap buhatin ng bata. At makikita nyo naman yung ginamit namin na foam dyan. Walang daya po yan. Yan. Samantalang sa ibang gawaan po talaga kasi, yung mga reject o yung mga pinagtabasan, pinagdidikit-dikit lang yung dyan at yan ang nilalagay. Kami hindi. Yun talagang buo para laban talaga sa tibay. Okay. At ito naman yung kaninang pinakita ko. Ganyan pala yung likod niyan. Yung mga pang high chairs. Yan. Marami-rami rin pong order sa amin ng high chairs eh. Tapos dalhin ko naman kayo doon sa kabilang lote para makita nyo naman yung re-upholstery po namin ng mga set na galing Italy. May pasok tayo dito. Ito naman yung mga table na finish na. Yan. So, laban na lang tayo dito. Yan. Gold. Ay, bayag mo kalay. Yan, set na yan, chillers. Ito yan. Ito yung before. Yan, ito yung before. Ito yung after. Hindi pa po tapos yan, ha? Hindi pa. Ito naman yung mga ibang kasama nun. Yung set na to. Yan, lahat po yun aayusin. At first week of June po ang deliver namin ito. Ito pa. So, napakarami niyan. Lahat po yun i-retouch. Kaya nga ito, bumili rin sa hobby na lalagyan namin ng tubig. Kasi kadalasan pa nag-deliver kami, bumibili pa kami ng mga mineral. Mas magastos, kaya ito. Yan. Tsaka bibili rin kami ng cooler, mga ganyan. Baka naman, urokan. Dahil malaki nga po yung deliver namin sa Tanawan, Batangas at sa mga susunod pa pong mga araw, buwan. Ayan, naghiram na din kami ng ng scaffolding. Pero nagpagawa rin po kami. Yan. Kasi kukulangin pa din. Dahil mataas po talaga yung i-install namin doon. At eto naman, yung mga curtain pa. Yung iba po nasa second floor, iba po nandun sa first floor. At may nagtatahi din po kasi doon sa sa kabilang bahay. Nagpa-extra na rin po ako sa pananahi. Yan, yung kapatid ko po yung isa naman kapitbahay namin. Yan, buti na nga lang po at magagaling sila ding manahi. At baka nga po umalalay din ako ng pagtahi pagdating namin doon sa site. Kaya eto, nagpabili rin po ako ng bagong makina. At hindi pa talaga siya nagagamit. Dadalhin po namin yan sa Tanawan, Batangas. Kailangan 2 makina ang dala namin doon. At kung makakapag-hire po ako ng mga mananahi, kailangan po dagdagan yung dadagdagan ko yan. And shout out po sa mga marunong manahi dyan na malapit lang dito sa amin. I-PM nyo lang po ako. Pero on ko lang po. Hindi pa pwedeng i-stay in. Kasi hindi pa naman ganun ka bulusok yung mga dumarating na mga sa curtain. Kung kinakailangan lang po talaga. Ito naman yung mga ibang phone na naka-ready. Ayan, mga babalutan na lang yung mga yan. Pati nga po yung truck, kinukondisyon din namin kasi kailangan ng palitan ng aircon. Sarang-sara ng aircon nito, sobra. So, maging sa mga kahoy, lahat yan,
nag-iipon na rin kami para po talaga sa mga iba pang orders kasi nagkakaubusan ng kahoy kapag kataglakas. Hindi lang po yun, pa kahit sa mga scrap na foam nauubos, nag-aagawan, ganyan. So kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit kami minsan talaga hindi pumapayag na hindi 50% down payment. Ayan, kahit pa po ang deliver namin sa inyo ay next year pa, kailangan talaga namin mag-imbak. Okay, at yung dalawang sakyan na yan, nalinisan na, lalo na to si L3. Yan, isa rin to sa mga pinakambugbog sa amin eh. Ayan, sa ngayon, ganun din si Innova.